Dahil sa umiinit na balitang postponement sa barangay at SK election ngayong November 2, 2026, hindi lang isang grupo kundi dalawang grupo na po ang nagpahayag ng pagtutol sa postponement sa barangay at SK election. Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Pitsa 18 sa buwan ng Abril, araw ng Sabado. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and panibagong vlog mga kapobre. So for today's vlog, pag-usapan natin muli ang nalalapit na barangay at SK election. At dahil sa umiinit na balita na i-postpone ang barangay at SK election at gagawing ayuda yung pira para sa eleksyon na yon, ay mariin pong tinutulan hindi lang ng isang grupo kundi dalawa na po yung nagpahayag ng pagtutol na i-postpone muli ang barangay at SK election. So yun na nga ba ang ating sinasabi, hindi pa po nakapaghain ng panukalang batas sa Kongreso postponing the barangay at SK election, ay mayroon na pong tumututol po mga kapobre. Take note po, hindi po isang grupo kundi dalawang grupo po ang mariing tinutulan ang planong pagpapaliban sa barangay at SK election na gaganapin ngayong November 2, 2026. At huwag na natin patagalin to. Ang mga grupong to ay ang LINTE. LINTE stands for Legal Network for Truthful Election. So yan po ang meaning ng LINTE. Nagpahayag na po sila ng pagtutol sa postponement na naman sa BSKE. At ang pangalawang grupo po ay ang NAMPREL. Meaning po ng NAMPREL ay National Citizens Movement for Free Election. So yan po sila po ang nagbabantay panahon kung may eleksyon. So yan po, nagpahayag na po sila ng kanilang pagtutol kung sakaling magpasa ng panukala para i-postpone ang barangay at SK election. Hindi pa po kasama rito si Attorney Makalintal dahil papasok lang yan si Attorney Makalintal pag may panukalang batas na at pipirmahan na ng Pangulo, dahil ang role ni Attorney Makalintal ay sa Supreme Court para i-declare na unconstitutional pag may batas ng pinasa. So yan mga kapobre, sa ngayon ay dalawang grupo na ang tumututol. Hindi pa nakapaghain ng panukalang batas sa Kongreso, ay tumututol na po. So karapatan naman po ng bawat Pilipino, ng bawat tao na questionin, lalo na pag ganitong pangyayari na lagi-lagi na lang pinopostpone ng ating barangay at SK election. Pero sa ngayon, yung kinakatwiran po ng magsusulong ng postponement ay yung crisis daw, kaya gagawin daw ayuda. Pero ang problema is, sinasabi na po ni Comelec chairman na pwede mag-postpone pero bawal gamitin yung pira para sa eleksyon. So mga kapobre, panoorin natin to. Ito po yung balita patungkol doon sa LINTE at NAMPREL na mariing tinutulan ang postponement sa barangay at SK election.
Here we go. Panoorin natin to mga kapobre. Tulad ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE ang panukalang ipagpaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na nakarapdas sana sa November 2, 2026. Ayon sa grupo, bagamat kinikinala nila ang financial at energy crisis ay hindi ito sapat na dahilan para ipagpaliban ng halalan. Binigyan din ng LENTE na malinaw ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bacalintad versus Comelec noong 2023 na hindi maaari pagpaliban ng eleksyon para lamang makatipid o mailipat ang pondo ng gobyerno. Sa naturang desisyon, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang papaliban ng BSKE noong December 2022 sa kabila ng COVID-19 pandemic. Dagdag pa ng Korte Suprema ang mga dahilan tulad ng election fatigue, umano'y pagkakahati-hati ng lipunan o maikling termino ng mga opisyal ay hindi sapat na batayan upang ipagpaliban ang halalan. Tanging mga seryosong sitwasyon tulad ng public emergency na may direktang epekto sa karapatan ng pagboto ang maaaring maging dahilan nito. Nanawagan ng LENTE sa Kongreso at sa Ehekutibo na humanap ng ibang solusyon sa krisis sa enerhiya nang hindi sinasakripisyo ang karapatan ng mga Pilipino na pumili ng kanilang mga lider. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. Yan po ang balita sa pagtutol ng LENTE, Legal Network for Truthful Election. At ito naman po, pakinggan natin itong balita naman sa NAMPREL. Let's go. Putol ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMPREL sa ideya ng posibilidad na pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong November dahil sa nararanasang krisis ng bansa. Ayon sa grupo, ang planong ilipat o bawasan ng pondo ng Commission on Election para sa iba pang prioridad ng pamahalaan ay isang seryosong banta sa demokrasya. Binigyan din ng NAMPREL na hindi sapat na dahilan ang kasalukuyang krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng enerhiya upang ipagpaliban ng eleksyon. Dagdag pa ng grupo, mas lalong kailangan ng halalan upang magkaroon ng pananagutan ng mga lider at maipahayag ng taong bayan ng kanilang boses. Ipinunto rin ng grupo na ilang ulit nang naipagpaliban ng BSKE sa mga nagdaang taon na anilay nagdudulot ng pagpapahaba ng panunungkulan ng mga opisyal lampas sa itinakdang termino. Dahil dito, nanawagan ng NAMPREL sa Kongreso na ibasura ang anumang panukalang magpapaliban sa halalan at sa Executive Department na huwag galawin ang pondo ng COMELEC. Tinimok din ang ng NAMPREL ang publiko na manatiling mapagmatsyag at ipaglaban ang karapatang boto sa tabang panahon. At yan, ang balitang kumpirma. Yes, Andro. Yung kung itutuloy pa rin, paano kaya yung mga dahilan, ano? May nabanggit bang NAMPREL doon sa paano susolusyonan yung mga dahilan kung bakit nga pinag-iisipan na maisantabi ipagpaliban itong barangay at SK elections? Ang sabi ng NAMPREL, may pondo naman nang nakalaan sa eleksyon para sa November. Meron kasi nga naging panukala si Senator Panfilo Lacson kamakailan na ang kanyang sabi ay kung maaari ipagpaliban yung eleksyon at yung pondo na matitipid ay ipaibigay na o ilaan doon sa mga pang-ayuda dahil nga ngayong may crisis sa Middle East. Ang sabi naman ng NAMPREL dahil nga may pondo naman na itong darating na eleksyon ay ituloy na lang at yun nga kasi nga ilang beses na din na delay yung botohan sa BSKE kaya napapanahon na ituloy na yung eleksyon. At saka mas mainam na yung pondo kung gamitin siya doon sa paraan na talagang inilaan itong pondong to. Oo, tama ka dyan, Sandro. Ganon din yung sinabi naman ni Comelec Chairman nung nakaraan nating pakikipanayam sa kanya. Ang sabi nga niya ay hindi po pwede na ilipat yung pondo na nakalaan na para sa eleksyon. Pwedeng gawin to kung magkakaroon ng batas na magpapaliban doon sa eleksyon at kung itong natitirang pondo kasi if I'm not mistaken doon sa sinabi ni Comelec Chairman meron pang 16 billion na hindi pa nagagamit na pondo. Pwede daw yung gawing savings ng COMELEC at ilipat sa National Treasury para muling magamit. Pero yung idea na ililipat yung nakalaan talaga na pondo ng COMELEC para sa pang-ayuda, malayong mangyari yun dahil labag yun sa batas. Kamusta na daw ba yung paghahanda ng COMELEC para sa barangay at SK elections? Doon sa last nating pakikpanayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang sabi niya ay tuloy-tuloy na yung preparasyon ng COMELEC at yung pagbili ng mga kagamitan.
At saka yun nga, ang sabi din ni Comelec Chairman ay all systems go naman at patuloy pa rin yung ginagawa nilang preparasyon. At ang sabi nga niya sa atin, ang gastos ng pondo ay mahigit 3 billion na ang nagastos ng Comelec simula nung maghanda sila para sa election itong ang darating na November. At kung hindi matutuloy, di sayang nga lang yung 3 billion, ano, Bert? Yun na nga rin yun, Sandro. No? Medyo magiging siya dahil nga syempre mag-iimprenta ka na ng mga gamit. Yung ginagamit naman na balota para sa election, syempre may mga hindi naman na pwedeng i-recycle dahil nga may designated na year lang yun kung kailan siya gagamitin. So medyo pag maituloy yung ganitong proposal, baka mapuwi na naman sa wala yung pondong o yung pondong inilaan na para sa election sa November. Tsaka very labor intensive ang barangay elections kasi mano-mano ito hindi naman ito automated eh. Tama ka dyan, Sandro. Kaya nga itong Comelec, yung kanilang preparasyon, pangalan nito, pupuka na dahil nga, since ito ay manual at bukod sa manual, ay malapit na nga yung election dahil November na ito eh. Pero tiniyak naman ni Comelec Chairman na wala naman magiging problema doon sa preparasyon. Yun nga lang, wag lang ulit magkaroon ng batas na pipigil o mapapaliban ulit doon sa eleksyon kasi masasayang yung kanilang ginawang preparasyon if ever. Sayang yung papel tsaka yung 3 billion nga. Sige, maraming salamat, Bert.